Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Attorney Leila de Lima to Vice President Sara Duterte. Okay, so magbibigay lang po ako ng opinion ko regarding po sa naging comment dito kay Vice President Sara Duterte ni Attorney Leila de Lima. So alam naman po natin na talagang ano po ito si Vice President mainit sa taong bayan nga ho dahil sa kanyang palaging no comment na lang ho, no? So tayo naman ay nagtatanong lang kung bakit wala siyang comment sa mga malalaking issue o mga importanteng issue dahil karapatan po natin yon bilang isang ordinaryong Pilipino at bilang nagpapasweldo ho sa kanila dyan. Kahit sinong official dyan, pwede tayo magboses basta nasa tama lang. Huwag ho tayo magiging below the belt dahil ibang usapan na po yun, lalong-lalo na kung ang personal na buhay ang papakialaman natin. Mas maganda lang ho ang nakapokus tayo sa issue kasi karapatan ho natin yon. Pero yung yurakan natin ang kanilang mga sarili, wala ho tayong karapatan doon, diba? Okay, ito po ang nagiging mensahe o naging comment ni Attorney Leila de Lima. Ano ba talaga yung magiging posisyon niya? Pero hindi natin masisisi yung mga ibang tao na umalis ka na nga dyan kasi hindi lang yan the first time. Diba mayroon pa siyang mga naging statement noon na imbes na suportahan maski nga itong issue ng China West Philippine Sea issue, yung no comment niya, no comment niya, hindi yan maganda yan kasi alam naman niya na yung tak ng DBM administration is pumalag laban sa China. So kailangan mayroon din siyang sinasabi as Vice President. Tama po yun. Yun na nga ho sinasabi natin sa mga past video natin. Alam naman natin na hindi ito role ni Vice President Sara Duterte. Pero dapat po magboses din po siya as Vice President po, no? Kasi leader po siya eh. Pagpalagay natin hindi niya role, pero wala ba siyang karapatan na mag-comment? Siyempre may karapatan. Kung ang mga ordinaryong tao nga halos kung ano-ano na sasabihin din sa mga China para ipaglaban ang ating sariling atin, ikaw pa kaya na isang leader? Simple lang naman ang marinig namin ang inyong magiging komento sa ginagawa ng mga China dyan sa West Philippine Sea as a leader, no? Hindi natin pag-usapan kung ikaw ay may role dyan kasi alam naman ho namin na hindi mo role yan. Pero as Vice President, marinig lang ho namin ang panig mo kung ano bang masasabi mo. Kasi dati-dati, noong mga panahon ng tatay mo at ni Attorney Leni Robredo, kahit magkasalungat ho sila, kahit hindi ho sila magkasundo sa mga bagay-bagay, at least nagbubose si Attorney Leni Robredo, di ba? May sinabi diyan si Attorney Leni Robredo diyan sa West Philippine Sea. Napakasimple. Wag na wag basta-basta isusuko ang sariling atin. Di ba? Pero alam ni Attorney Leni Robredo na hindi niya role. Pero bilang isang leader at bilang isang Pilipino, magboboses siya. Nagboses siya para marinig ng taong bayan na siya ay may malasakit sa bayan, di ba? At hindi basta isusuko ang sariling atin. Yun lang naman bahis ang hinihingi namin. Hindi naman yan mabigat siguro na sabihin sa inyo. Oo, naiintindihan ho namin kayo. Kasi ang tatay mo is pro-China. Pero ikaw as a leader, for delikadesa, kahit 3 words lang o 5 words lang ang bibitawan mo dyan. Masaya na ho kami basta may comment ka lang po, no? Pero kung ayaw mo talaga magbigay ng comment,
nasa sa inyo na po yan. Pero ito lang po ang masasabi namin, ang taong bayan ay binabasihan na ngayon ang mga opisyal kung sino talaga ang totoong may malasakit, sila ang ibuboto muli. Diba? Kaya hindi nyo po masisisi ang taong bayan kung ano-ano ang binabato sa inyo. Dahil kayo din po ang gumagawa ng ibabato sa inyo. Kasi kung hindi ho sana kayo laging no comment, wala sanang ibabato sa iyo. Kaso lang, ang problema, hindi ho kayo nagbibigay ng inyong panig. Kaya wala din ho kami magagawa at hindi nyo rin ho masisisi kami kung kinukundina ho namin kayo. Diba? Hindi naman perfect na nagtatanong kami dito is galit kami sa inyo. Hindi ho. Kung may ginagawa kayo para sa bayan, susuportahan po namin. Diba? Ang problema, parang wala ho yata kayong mga action para masaya o matuwa ang taong bayan. Diba? Imbis na matuwa, mukhang nadidisappoint sa mga pinapakita mo ngayon. Diba? Kaya, guys, kung ikaw ay may plano na tumakbo sa 2028 elections bilang isang presidente, dapat ngayon pa lang magpakitang gilas ka na. Pero kung patuloy ka pa rin na ganyan, naku po, wala na ho. Parang siguro mag-goodbye ka na po sa larangan ng politika. Diba? Kasi ang mga tao disappointed na sa serbisyo mo. Kaya siguro mga DDS na lang ang nagpapalakas ng loob sa inyo. Diba? Bahala na kayong mga kasyo, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.